Pinakamataas sa loob ng 6 na buwan ang 3.9% inflation rate na naitala nitong Mayo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Saksi si Bernadette Reyes. Bigas at LPG. Mataas ang mga ito sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Pero ano ang ambag nila sa pagsipa muli ng inflation rate sa bansa? Nitong Mayo, 3.9% ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo. Pinakamataas sa loob ng 6 na buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. This is fastest since the November 2023 reading of 4.1%. Sa Bangsamoro, pinakamabilis ang inflation. Pinakamabagal sa Ilocos Region. Pinakaramdam ang pagmahal ng mga pangunahing bilihin at bills sa pinakamahihirap o bottom 30% household. Nako, sobrang gipit ng gastusin ngayon. Yung hirap mag-budget. Ayun, yung sa kuryente ito, may disconnection kami. Ang lakas ng tinaas ng kuryente ngayon. Ang LPG nagmahal ng 9% noong Mayo. Kabilang ito sa mga gas and other fuel na gaya ng gasto sa pabahay, tubig at kuryente ay nagpabilis sa inflation noong isang buwan. Imported kasi ang LPG. Wala tayong kontrol sa international price nito. At wala raw katiyakang magmumura yan sa international market sa mga susunod na taon. Sa Asia Clean Energy Forum, natalakay na sa halip na LPG, energy efficient appliances ang gamitin sa pagluluto para mas makatipid at mas tumagal. Mas konti ang oras gagamitin mo para pagluto ka. And at the same time, safer siya. Suhestyon naman ng Energy Department, automatic o electronic ignition system ang gamitin sa pagluluto para makatipid ng hanggang 50% sa gas. May ambag din sa inflation ng pagkain, bagamat may mga produktong bumababa na ang presyo. Kung may mga produkto at serbisyo na tumataas ang presyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, may mga bumababa naman ang presyo kagaya ng harina, mantika at asukal. Ang bigas, bahagyang bumababa rin ang presyo, habang ang isda naman, hindi nagbago ang presyo sa nakalipas na buwan. Ngayong aprobado ng pagbaba ng taripa o buwis sa imported rice sa 15% mula sa 35%, sa tansya ng PSA, bababa ng 6 to 7 pesos kada kilo ang imported na bigas. It would reduce rice inflation, which would in turn reduce the overall inflation given the contribution of rice to the overall inflation, all things being the same. Malaking reduction yan na imposible na hindi yan mararamdaman sa mga imported. At tingin ng Agriculture Department, maaaring sumunod din ang pagbaba ng presyo ng local rice. Dahil dyan, maaari raw bumaba ang kabuuang inflation rate sa hinaharap. There is expectation, of course. Pero ayaw maging kampante ng PSA. Could the May inflation take itong May? Well, we cannot really tell. Kaya hiling ni Jonah, huwag na sanang umalagwa pa ang mga presyo. Hindi na raw niya kasi alam kung paano mapagkakasya ang kanilang budget. Bumaba yung presyo ng bigas. Ay, hindi ko naman naramdaman, halos ganun pa rin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.